simula ng ging vitamins natin. Yung newborn pa sila pero ngayon ang laki na. Mga week na rin yung nakalipas o mag-isang buwan na rin yung simula ng newborn na sinurukan ko, pero ngayon grabe. Kasi yung kanilang tubig palagi ko talaga itong pinapalitan ng bago kasi yung kambing hindi na inuman yung pag stock na, kaya palagi malinis ito. Palagi kong pinapalitan araw-araw kahit hindi na naubos, pinapalitan ko ito ng bago para malinis. Maganda rin sa mga kulungan ng kambing kapag napapausukan natin. Nalilinis natin yung palibot, tapos pag nasa labas yung mga kambing, doon sila sa labas ngayon. Pinapausukan ko, sinusunog ko yung mga tuyo, yung mga kalat dyan. Sunog ko. Maganda rin kasi kapag nauusukan yung pinakakulungan ng kambing kasi iwas niknik din yun. Kapag nakagat sila ng niknik, nagkakaroon ng sugat yung kambing. Papasukin ko na kasi pa alas 6 na rin dito, para alas 5 na. Tapos yun, kahit na maghapon sila sa labas kasi maghapon ko na bitaw sa labas yan kasi ito yung bakod na to. Yan yung ginagyan ko ng tanner bag na yan, simula yan dyan hanggang sa may bahay, paikot na yan halos lahat sa ilog, kaya wala silang labasan, kaya kahit maghapon sila dyan sa labas secure na. Pero pagka yun nga, kapag nasa loob sila ng kulungan nila, ginagawa ko, nilalagyan ko pa rin ito kung hindi tubo-tubo. Ito yung ipilipil, paborito nila to, or kung maulan, daon ng saging, pang alternative yun para hindi sila magtae. At nilalagyan ko pa rin ng pagkain para kahit paano kakainin pa rin nila kahit busog na sila. Ganyan naman yung kambing eh. Sakit yung kamay ko, nakagat pa ng putakti, you know? Yung malaking putakti. Maghapon yung bitaw dito, ayun, takbuhan nga sila, pabalik na sa kulungan, no? Takbuhan yan doon. Ayun sila, oh. Ayan, maghapon kasi sila dito ng bitaw yan, kaya pasawa kasi sinicure ko yung kanilang kulungan. At hindi sila nakakalayo na. Tapos yun, tuwing hapon pinapapasok ko or pumupunta na lang sila sa kulungan nila. Minsan kahit hindi ko na papasukin, nasanay na sila doon kasi may tubigan doon eh. Yan sila, oh. Yan, kahit busog na sila galing sa labas, kainin pa rin nila yan. Yung kambing kasi hindi ano sa isang damo, kailangan paiba-iba yan eh. Kaya yun, mayroon naman dito na pagkukunan ng mga ganito, ipil-ipil, tubo-tubo na saging. Kaya kahit kinukulong ko sila, nilalagay ko na pagkain yung kanilang kainan niya, no? Simula yung siguro mga week na rin yung nakalipas o mag-isang buwan na rin yung simula ng newborn na sinurukan ko, pero ngayon grabe, ayun yung katawan niya, oh. Ang gusto ko lang sa kambing na to eh, siya yung masiglen eh, talagang pumapatong-patong sa likod ng nanay niya, no? Yan siya, oh. Umaakit yan kahit sa puno ng mangga, umaakit. Mahilig magtalon-talon pero ganda na ng katawan. Kaya yun, maganda rin talaga pag sa newborn maumpisa na maturukan yung mga kambing kasi yung magiging buhilo ng katawan nila tuloy-tuloy, hindi siya mabansot. Bata pa lang, lalo na pag naturukan ng iron, dextran, tapos na kung yun, mabaiton, magiging maganda yung kanilang katawan. Yun, oh. Laki niya na, oh. Hindi na siya talaga katulad ng dati na maliit. Hindi pa rin siya ganun kalaki pero hindi na siya magpapalayo sa iba, yun, oh. Hindi na mamalapitan eh. Kasi maano na siya, maliksi. Hindi na siya mawakan, you know. Grabe na magaan. Tumaba na, kagat ng putakte.